sa lahat. Kami po pala ang Growth War. At ako nga pala si Diligent Bernardo Magbago. At ako po pala si Maverick Reyes Kailing. At ako po pala si John Steven L. Bacas. At ako naman po pala si John Michael Samson. Ako pala po si Richie A. Marianas. At ako naman po si Prince Boy Batik. Bilang isang mag-aaral, mahirap bang pag-aralan ang wikang Pilipino? Para sa akin, may part na oo, may part na hindi. May part na oo kasi may iba akong, as a Tagalog o as a lumaki sa Manila, may iba rin kaming mga lingwahe na ginamit kinagisnan at yung mga lingwahe kami na sa school namin siya na-encounter. At hindi kasi nasanay kami at ayun ako na namin lingwahe ang Pilipino. Kasi tayo sa palagay mo, ano ang balakid o hadlang sa pagkatuto ng wikang Pilipino? Para sa akin ang balakid sa pag-aaral ng Pilipino ay ang mga iba pang lingwahe na tinatangkili sa kapwa natin Pilipino. Dahil sa panahon ngayon, sa generation natin, maraming mga estudyante ang hindi mo siya tinatangkili ng wikang Pilipino dahil sa panonood ng mga K-drama. Number 3, hamon ba sa wikang Pilipino ang pag-usbong ng media sa paanong paraan? Hamon siya dahil sa paraan ng paggamit natin sa wika para sa social media. Kagaya na lang ng mga language yung ginagamit natin kada nagagamit tayo ng social media at sa mga platform ng social media, may mga lingwahe lamang na pili para gamitin sa social site na yan. So, number 4, para sa iyo, nagura na ba ang wikang Pilipino? Para sa akin, hindi. Dahil kahit maraming uusbong na iba't ibang lingwahe, hanggang ngayon ay ginagamit pa natin sa salitang Pilipino at pinag-aaralan pa natin sa ating paaralan. Talaga sa kansarbang mga news. So, thank you tayo. Bilang isang guro, mahirap bang pag-aralan ang wikang Pilipino? Bilang isang guro, para sa akin, ang wikang Filipino ay hindi mahirap pag-aralan. Sapagkat sabi nga ng iba, ang wikang Filipino ay mas mataas lamang ng kaunti ng wikang Bisaya. Nakadepende, ngunit nakadepende ang iyong pag-aaral ng wika kung ang isang estudyante ay gustong matuto sa wika at gustong malaman kung ano ang pinagmulan at saan nagmula ang wikang Filipino. So, pangalawang katanungan, sa palagay mo, ano ang balakid o hadlang sa pagkatuto ng wikang Filipino? So, para sa akin, ang hadlang ng pagkatuto ng wikang Filipino ay ang kagustuhan ng isang tao na matuto. Bukod doon sa sabi natin na pera na kinakailangan natin sa pag-aaral, mas malaking hadlang sa pagkatuto ng wikang Filipino ang kagustuhan ng isang tao. Dahil kapag may gusto, may paraan. Okay, sir. Thank you. Pangatlong katanungan. Saan nilagyan ko sige, sir? Hamon ba? Okay, pang-apat na katanungan. Para sa iyo, nabura na ba ang wikang Pilipino? Para sa akin, hindi. Or wala. Hindi siya nabura. Dahil ang wikang Filipino ay ang wikang ating kinagisnan. Kumbaga, sa panahon ngayon, marami na tayong natututunang mga wika na galing sa ibang bansa. Ngunit napapanatili pa rin ito hanggang sa ngayon dahil hindi naman sa dahil pinag-aaralan natin ang ibang wika
Pero hindi naman natin ito kinakalimutan dahil ang wikang Filipino ito yung nagbubuklod sa atin mula sa ibang bansa at ito yung kumbaga ito yung nakapangalan na sa atin na kung saan man tayo dadalhin sa lupalop ng mundo, malalaman ng ibang tao na tayo ay Filipino sa pamamagitan ng ating pananalitang ginagamit. Mahirap bang pag-aralan ng wikang Pilipino? Sa palagay ko, oo, sapagkat maraming mga balakid sa pag-aaral ng wika at isa na dito ang mga bagong usbong ng mga wika sa panahon ngayon. Mas marahil sapagkat tayong mga Pilipinos ay mas pinipili pa natin na pag-aralan ng mga dayuhang wika kaysa sa sarili natin wika. Pangalawang katanungan, sa palagay mo, ano ang balakid o hadlang sa pagkatuto ng wikang Pilipino? Base nga sa sinagot ko sa unang katanungan, tayong mga Pilipino ay mas minamahal pa nating pag-aralan ang wika ng ibang bansa kaysa sa ating bansa o kaysa sa ating wika. Pangatlong katanungan, hamon ba sa wikang Pilipino ang pag-usbong ng media sa paanong paraan? O sapagkat isa ang social media o mga makabagong teknolohiya sa mga balakid sa pag-aaral ng wika sapagkat dito una tayo natuto sa pagkatuto ng ibang wika at mas na pamahal pa sa atin ang mga wika ng ibang bansa. Pang-apat na katanungan, para sa iyo, nabura na ba ang wikang Pilipino? Sa palagay ko ay hindi pa sapagkat maraming mga kultura o mga katutubo na mas minamahal pa o mas ginagamit pa nila ang kanilang mga wikang kinagisnan kaysa sa paggamit ng ibang wika. Kagaya na lang ng mga ibang kultura na nandito pa o umusbong pa dito sa ating bansa, kagaya na lang sa Samay. Ang isang halimbawa na kanilang kultura, mas minamahal pa nila na gamitin ang kanilang kultura kaysa sa ibang kultura o sa ibang bansa. Maraming salamat po.